Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay, mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Simulan natin ang ating pagninilay sa isang kwento. At ang aking kwento ay tungkol sa isang mangingisda na minsan pumalaot. Itong mangingisda na to, habang nag-iintay ng huli, meron siyang nakitang bote na inanod palapit sa kanyang bangka. At dahil siyempre bilang mangingisda, ayaw natin o ayaw niya na merong kalat sa lugar na kanyang pinagtatrabahuan. No? Kinuha niya ang bote at nakita niya ang bote ay tila may laman. Kaya binuksan niya to para malaman kung ano ang laman ng bote. Laking gulat ng mangingisda nang pagbukas niya sa bote, may lumabas na genie. Pinasalamatan siya ng genie sapagkat pinalaya siya sa pagkakakulong ng mahabang panahon. At bilang gantimpala, binigyan siya ng genie ng 3 kahilingan. Unang hiningi ng mangingisda ay magkaroon ng 1 bilyong piso sa bangko. Humingi siya ng maraming pera. At sa isang iglap, nagkaroon siya ng maraming pera. No? Ibinigay sa kanya ng genie ang isang passbook ng bangko na may lamang 1 bilyong piso. 1 bilyong piso. Pangalawang hiningi ng mangingisda ay magkaroon ng isang yate. Napakamot sa ulo yung genie. Sabi niya, gusto mo ng isang yate? May 1 bilyong piso ka na. Gusto mo pa ng yate? Sabi ng mangingisda, abay syempre, hindi na bagay yung bangka ko sa aking estado. Sabi ng genie, kung yan ang gusto mo, ibibigay ko. At sa isang iglap, nawala ang bangka ng mangingisda
at nakita na lang niya ang kanyang sarili sakay ng isang maganda at mamahaling yate. Dahil naibigay ng genie ang mga bagay na gustong makamit ng mangingisda, sunod niyang inisip na magkaroon ng makakasama at makakatuwang sa buhay. No? Aanhin mo nga naman ang napakaraming pera, aanhin mo ang magarang yate kung wala ka namang makakasama sa buhay. Kaya inisip ng mangingisda na magkaroon ng makakasama. Kaya naman, ang hiningi niya sa genie ay maging kaakit-akit. Napakamot na naman yung genie sa kanyang ulo. Sabi niya, may 1 bilyon ka na. May yate ka pa. Gusto mo pa maging kaakit-akit? Sabi ng mangingisda, syempre, mangingisda ako. No? Nasunog ng dagat ang aking balat. No? Nasira ng trabaho ko yung aking kutis, yung aking itsura. Natuyot na ako sa dagat. No? Kaya naman gusto ko naman maging kaakit-akit. Sabi ng genie, sige, kung yan ang gusto mo. Gusto mo maging makinis? Oo naman. Sabi ng mangingisda, gusto mo maging mamula-mula? Ay oo naman, gusto ko. Sabi ng genie, ayaw mo na maging tuyot? Ay oo naman, sino ba namang gusto maging tuyot? Sige, binigay ng genie ang kanyang gusto. Sabi ng genie, dadagdagan ko pa. Gagawin kitang masarap. Tuwang-tuwa ang mangingisda at sa isang iglap, siya'y naging mansanas. Naging makinis, mamula-mula, makatas, at masarap. Gusto lang pala maging kaakit-akit, hiniling pa. Ang pagkakaroon ng maraming pera at magandang yate ay kaakit-akit na, hindi ba? Mga kapatid, parang ganito ang nais ituro sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang mapanatili tayo sa tama at mabuting katwiran. Sabihin nyo nga po, katwiran. Gaya na lang ng pinapangaral ni Jesus sa ating ebanghelyo. Nang sabihin niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sabata. Tanging ang may kalooban na mababa tulad ng sabata ang nakakaunawa ng mabuti at tama. Ilan sa atin ang hindi magkasundo, lalo na kapag nagpapataasan. Diba? No? Yung maayos naman ang pagsasama, pero kapag nagtalo na, hindi maayos. Bakit? Nagpapataasan. Nagpapataasan ng boses, nagpapataasan ng katwiran. Ilan sa atin ang hindi magkaunawaan kapag pinairal ang pride. Pataasan na, pagalingan na. Ilang away ang hindi maayos kapag nangibabaw ay kung sino ang mali, sino ang nagkamali, sino ang nagkasala. Marami ang nawawala sa tamang katwiran kapag ang isip at puso ay nabahiran. Pansinin nyo, kapag nakipagtalo ka, kadalasan wala sa katwiran ang tao. Bakit? May bahid ang isip at puso. Kapag nabahiran ng inggit o selos, nawawala sa tamang pag-iisip. Di ba? Magkasama lang kayo, napatingin lang sa iba, no? Nagselos ka na. Ano
ba naman yung tingin? O sige, bulagin mo na lang yung partner mo para walang nakikita. No? Di ba? Kasi ang galing din ng bulong eh. Di ba? O tumingin. O ikaw naman, nabahira na. No? Ang saya-saya nyo lang. No? Nainggit lang. Di ba? Pag nahaluan ng inggit, ang isip at puso nawawala sa tamang katwiran. Kahit pa kaibigan o kapatid, ikinagagalit. No? Maraming ganyan. No? Yung magkakaibigan, masaya naman kayo. Maayos naman kayo. No? Nagkaroon lang ng selos. Nagkaroon lang ng inggit. Yan. Nasira na ang pagsasama. No? Porque binigyan lang yung isa hindi nabigyan, nainggit. No? Inabutan lang yung isa, nainggit. Nagselos. Kapag nga naman talaga, ang isip at puso nabahiran, nawawala sa tamang katwiran. Kapag pumasok ang ganid o sakim, hindi nagiging sapat kahit pagano kadami. Pansinin nyo, di ba? Papansinin natin, no? Ang yaman-yaman na, ang daming pera, may pangalan, may trabaho, pero hindi pa rin matigil magnakaw. Ba't ganon? Di ba? Hindi mo maisip eh. Anong katwiran para magnakaw? Yung nagnanakaw dahil wala. Kahit paano maintindihan mo, pero masama pa din yun. Pero yung marami na, meron na, nagnakaw pa, hindi mo maintindihan. Di ba? Oh, may trabaho ka na. May sweldo. Pero anong gagawin? Hindi magtatrabaho. Pag nabahira ng katamaran, yung trabaho, nawawala sa tamang katwiran. Pero, gusto pagpasok, may sweldo. O, di ba? Nasa katwiran ba yon? Hello? Gusto nyo ba yon? Ha? Mas lalo masakit yung hindi pumapasok pero sumusweldo. No, nakakainis yun, di ba? Nagtatago pero may sweldo. Grabe, no? Ganyan talaga ang tao. Kapag nabahira ng isip at puso, nawawala sa tamang katwiran. Kapag natalo ng tukso, kahit mali na ang ginagawa, pinapangatwiranan pa at ginagawang lahat para makalusot. Di ba? Ganyan yung mga taong natukso. Nadapa sa tukso. Anong gagawin? Hindi yan aamin. Mga ngatwiran. Kahit magkanda, buhol-buhol ang katwiran. Hindi pa din aamin. Bakit? May bahid. Ang isip at puso, kaya wala sa tamang katwiran. Itong nangyayari sa pag-iisip ng tao kapag nababahiran. Hindi lang nadudumihan, kundi pinaghaharian ng kasamaan. Sabi nyo nga, pinaghaharian ng kasamaan. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, inilalarawan ni Zacarias ang katangian ng isang hari. Ano sabi niya? Mapagpakumbaba. Binabali ang panudla. Ano yung, alam niyo yung panudla? No? Ang lalim, ano? Hindi ko rin alam yun eh, no? Ginugel ko pa. Ano pa ibig sabihin ng panudla? Tinignan ko pa yung English translation. Yun pala yun, yung bow sa English. Ano sa Tagalog yun? Siguro sibat. O yung bala ng pana. 'Di ba? Ganyan ang hari. Binabali ang panudla. Ibig sabihin, binabali ang anumang nakakasakit. Binabali ang anumang nakakapinsala. At pangatlong katangian ng hari, pinapairal ang pagkakasundo. Ang galing, no? Ganun pala dapat. Ang isip at puso kapag nabahiran, dapat pagharian ng kapakumbabaan, pagbabali ng panudla, at pairalin ang pagkakasundo para mabalik ang tamang isip, ang tamang puso, at tamang katwiran. Siguro, no?
kung ang tatlong katangian na ito, ang paghahariin natin sa ating isip at puso, walang pagkakataon para tayo'y mawala sa katwiran. Walang dahilan para tayo ay makaisip sa kapwa ng anumang kasamaan. Mga kapatid, tanging ang may kaloobang mababa, tulad ng sa bata, ang nakakaunawa ng mabuti at tama. Kaya huwag hayaan na ang isip ay madumihan at ang puso ay mabahiran. Amen? Amen. Mabigat sa puso at sa isip ang mayroong bahid. Mabigat yan. No? Selos, inggit, galit, ganid, no? Kalaswaan, lahat yan mabigat sa isip at puso kasi yan ay dumi. Kaya nga, ang paalala ni Jesus, lumapit sa akin, kayong mga napapagal, at kayo'y aking pahihingahin, sapagkat ako'y magaang dalhin. Nakakapagod magalit, nakakapagod magselos, nakakapagod mainis, lahat ng mga dumi nakakapagod. Ang sinasabi ni Jesus, ilapit sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng iyong kabanalan ang iyong sambayanan upang matagpuan sa iyo ang kaligtasan mula sa kapahamakan at ang katuparan ng tanang inaasam na kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.